Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng ating makabagong teknolohiya, edukasyon at sibilisasyon, tila hindi natin maiwaksi ang sumpa ng digmaan? Kumusta mga ka-curious? Ako si Kiyo at maligayang pagbabalik sa kawili-wiling kaalaman. Ngayon, susuriin natin ang anatomiya ng hidwaan ng tao. Hindi ito simpleng labanan ng mga baril, tangke o eroplano. Ito ay isang masalimuot na sakit na kumakalat sa mga ugat ng ating pandaigdigang sistema. Titingnan natin ang daigdig bilang isang buhay na organismo kung saan ang bawat bansa ay isang selula at ang digmaan ay ang virus na patuloy na naghahanap ng paraan upang sirain ang balanse ng buong katawan. Kadalasan iniisip natin na ang digmaan ay nangyayari lamang dahil sa galit o pagkakaiba ng paniniwala. Ngunit ang totoo, ang karamihan sa mga modernong labanan ay nakakabit sa isang malamig at kalkuladong sistema ng kaligtasan at dominasyon. Tulad ng isang katawan na nangangailangan ng dugo upang mabuhay, ang mga bansa ay nangangailangan ng enerhiya at yaman. At kung paano ang isang virus ay inaatake ang mga mahihinang bahagi ng katawan, ang mga bansang mas mahina sa aspetong militar ay hindi direktang nakikipaglaban. Sa halip, inaatake nila ang mga kritikal na daanan o choke points ng pandaigdigang ekonomiya upang pilain ang mga higante. Sa episode na ito, hihimayin natin ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit tayo laging nahihila sa kumunoy ng digmaan. Una, ang paggamit ng mga pang-ekonomiyang choke points bilang sandata. Ikalawa, ang lason ng pagmamataas o national pride na nagdudulot ng walang katapusang siklo ng paghihiganti. Ikatlo, ang masalimuot na nervous system ng mga alyansa na nagko-convert sa isang lokal na impeksyon tungo sa isang pandaigdigang pandemya. At ikaapat, ang asimetrikong gasto sa tinatawag na war of attrition kung saan ang layunin ay hindi ang pumatay kundi ang ubusin ang enerhiya ng kalaban hanggang sa ito ay bumigay mula sa loob. Upang maintindihan ito, kailangan nating ibaba ang ating emosyon at tingnan ang sitwasyon sa gitnang silangan at iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng lente ng siyensya at lohika. Bakit nga bang isang maliit na rebelding grupo sa Yemen ay kayang guluhin ang buong supply chain ng mundo? Bakit ang mga nagtataas ang pinuno ng mga bansa ay mas pipiliin ng pagkawasak kaysa sa pakikipagkasundo? Ihanda ang inyong mga isipan dahil ang paglalakbay natin sa loob ng anatomiya ng digmaan ay magbubunyag ng mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa kung paano gumagana ang kapangyarihan sa ating planeta. Tara, simulan natin ang pagsusuri. Pumasok tayo sa unang bahagi ng ating pagsusuri, ang pag-atake sa mga kritikal na daanan o choke points ng ekonomiya. Sa anatomiya ng tao, kung pipigilan mo ang carotid artery sa leeg, mawawala ng oxygen ng utak at babagsak ang buong katawan. Sa geopolitika, ang mga karagatan ang nagsisilbing mga ugat kung saan dumadaloy ang dugo ng ekonomiya, ang kalakalan at langis. Ang mga bansang tulad ng Iran ay alam na alam ang konseptong ito. Alam nilang hindi nila kayang makipagsabayan sa lakas ng hangin o Air Force ng Estados Unidos o Israel. Kaya, ano ang kanilang gagawin? Gagamitin nilang heograpiya bilang kanilang pinakamalakas na sandata laban sa mga higante. Dito pumapasok ang Strait of Hormuz. Isipin mo ito bilang pinakamahalagang balbula sa puso ng pandaigdigang ekonomiya. Humigit kumulang 20% o isang kapat ng lahat ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa makitid na kipot na ito araw-araw. Kapag hinawakan ng Iran ang balbulang ito, hawak nilang paghinga ng buong mundo. Hindi na nila kailangan ng libo-libong fighter jets. Ang simpleng pagbabanta lamang na isasara nila ang kipot, sisingil ng napakataas na buwis, o pipigilan ng mga barkong dumaan ay sapat na upang magpanik ang mga merkado, tumaas ang presyo ng langis, at magdulot ng matinding inflation sa mga bansa sa kanluran. Ito ang tinatawag na macroeconomic leverage. Sa pamamagitan ng paghawak sa leeg ng ekonomiya, pinipilit ng mga mahihinang bansa ang mga superpower na mag-atubili. Bakit hindi basta-basta inaatake ng Amerika ang mga pasilidad ng enerhiya ng Iran? Dahil kung gagawin nila ito, sasakalin ng Iran ang Strait of Hormuz. Ang magiging resulta ay isang pandaigdigang atake sa puso sa ekonomiya. Ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo ay tataas, ang mga pabrika ay titigil, at ang mga mamamayan sa mga makapangyarihang bansa ay magrereklamo laban sa kanilang sariling mga gobyerno. Ito ay isang perpektong halimbawa ng indirect warfare. At hindi lamang ang Iran ang gumagawa ng ganitong estratehiya. Tingnan natin ang nangyayari sa Yemen. Ang grupong Houthi na mas maliit at mas kaunti ang kagamitan kumpara sa mga regular na hukbo ay nakahanap din ng kanilang sariling choke point, ang Bab al-Mandab Strait. Ang kipot na ito ang nagdudugtong sa Red Sea at sa Gulf of Aden na siyang daanan patungo sa Suez Canal. Ito ang isa pang pangunahing ugat kung saan dumadaan ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kalakal mula Asya patungong Europa. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga komersyal na barko gamit ang mga murang drone at missile, nagagawa nilang paralisahin ang supply chain.
Ang epekto nito ay parang isang blood clot o pamumuo ng dugo sa sistema. Kapag natakot ang mga malalaking kumpanya sa pagbabarko, napipilitan silang umikot sa dulo ng Africa sa Cape of Good Hope. Ang pag-ikot na ito ay nagdaragdag ng libu-libong milya, linggo ng karagdagang oras ng paglalakbay at milyon-milyong dolyar sa gastos, sa gasolina at insurance. Ang lahat ng karagdagang gastos na ito ay ipinapasa sa mga ordinaryong mamimili sa buong mundo. Kaya kahit wala ka sa gitnang silangan, nararamdaman mo ang epekto ng digmaan sa pamamagitan ng mas mahal na presyo ng pagkain, gas, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya bakit tayo laging nahihila sa digmaan? Dahil ang estruktura ng ating pandaigdigang ekonomiya ay lubhang marupok at magkakaugnay. Ang mga kritikal na daanan na ito ay hindi maiiwasan, sila ay mga natural na geographical na limitasyon. Hanggat ang mundo ay nakadepende sa langis at pandaigdigang kalakalan sa dagat, ang mga kipot na ito ay mananatiling mga sensitibong pressure points na maaaring pisilin ng sinumang gustong magpaluhod sa mga higante. Ito ay isang laro ng pangingikil sa pinakamataas na antas, kung saan ang hostage ay hindi isang tao kundi ang mismong kaligtasan ng pandaigdigang ekonomiya. Upang kontrahin ito, napipilitan ng mga superpowers tulad ng Amerika na magpadala ng kanilang mga naglalakihang aircraft carriers at naval task forces upang bantayan ang mga ugat na ito. Ngunit narito ang kabalintunaan. Ang mismong presensya ng mga malalaking barkong pandigma na ito ay nagpapataas ng tensyon at lalong nagpapalapit sa rehiyon sa isang ganap na digmaan. Ito ay parang pag-inom ng napakatapang na gamot na may matinding side effects. Ginagamot mo ang sintomas, ngunit ang mismong gamot ay maaaring maging sanhi ng mas malalang sakit. Ang bawat galaw ay may kaakibat na panganib ng miscalculation. Sa huli, ang paggamit sa mga economic choke points ay isang patunay na ang digmaan ay nag-evolve na. Hindi na ito palaging tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking hukbo o pinakamaraming tangke. Ito ay tungkol sa kung sino ang may kakayahang hanapin ang pinakasensitibong ugat ng kalaban at diinan ito hanggang sa sumuko sila. Ito ay isang uri ng labanan kung saan ang talino, heograpiya at pasensya ay mas mahalaga kaysa sa purong lakas. At hanggat may mga bansang nakakaramdam na sila ay naiipit at walang ibang opsyon, patuloy nilang gagamitin ang estratehiyang ito upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang pag-unawa sa mga choke points na ito ay mahalaga upang makita ang buong larawan. Ngunit ang ekonomiya ay isa lamang aspeto ng anatomiya ng digmaan. May isa pang bahagi ng katawan ng tao na mas mapanganib at mas mahirap kontrolin kaysa sa pangangailangan para sa yaman. Ito ay ang isip, ang ego at ang pagmamataas ng mga bansa. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano ang psikolohiya ng mga lider at ang ilusyon ng national pride ay lumilikha ng isang walang katapusang loop ng paghihiganti kung saan ang bawat hakbang patras ay tinuturing na isang nakakamatay na kahinaan. Dumako tayo sa ikalawang dahilan, ang bitag ng pambansang pagmamalaki at ang walang katapusang siklo ng paghihiganti. Sa anatomiya ng tao, ang utak ang kumokontrol sa lahat. Ngunit minsan, ang amigdalang bahagi ng utak na responsable sa takot at agresyon ay nag-overdrive at binabaliwala ang lohika. Sa geopolitika, ito ang ego ng mga lider at ang dangal ng isang bansa. Ang mga pinuno ay bihirang tumanggap ng pagkatalo o umatras sa isang hidwaan dahil sa takot na mawalan ng suporta sa loob ng kanilang bansa at bumagsak ang kanilang imahe sa pandaigdigang entablado. Ang pag-atras ay katumbas ng pagpapakamatay sa politika. Tingnan natin ang walang katapusang palitan ng atake sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ay isang klasikong halimbawa ng isang feedback loop sa nervous system na hindi mapatay-patay. Nagsisimula ito sa isang aksyon na itinuturing ng isang panig bilang pagtatanggol o deterrence. Halimbawa, nagpasya ang Israel na magsagawa ng airstrikes upang sirain ang mga pasilidad ng industriya ng pandagat at mga nuclear sites ng Iran. Para sa Israel, ito ay isang hakbang upang protektahan ang kanilang sarili at magpadala ng mensahe na hindi sila magpapatalo. Ito ay isang preemptive strike sa kanilang paningin. Ngunit paano ito tinatanggap ng kabilang panig? Para sa Iran, ang pag-ataking ito ay hindi isang mensahe ng kapayapaan o babala. Ito ay isang direktang paglapastangan sa kanilang soberanya, isang saksak sa puso ng Tehran. Ang kanilang reaksyon ay mabilis at marahas. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng napakaraming ballistic missiles upang butasin ang sikat na air defense system ng Israel. Para sa kanila, ito ay hindi lamang tungkol sa pagsira ng mga gusali. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kanilang nasirang dangal at pagpapakita sa kanilang mga mamamayan na sila ay malakas at hindi magpapasindak. Dito natin nakikita ang lason ng pagmamataas. Ayon sa Speaker ng Parliament ng Iran, tahasan niyang idineklara
hindi kami aalis sa digmaang ito nang hindi pinapatibay ang kapangyarihan ng Iran. Ang pahayag na ito ay hindi tungkol sa teritoryo o yaman. Ito ay tungkol sa imahe at kapangyarihan. Ang bawat panig ay nakakulong sa isang sitwasyon kung saan ang sinumang unang kumurap o sumuko ay ituturing na talunan. Ang isang depensibong hakbang ng isa ay nagiging dahilan ng eskalasyon ng kabila na lumilikha ng isang nakakamatay na sayaw na walang gustong huminto. Kahit na may mga intervensyon mula sa labas, ang ego ng mga bansa ay mahirap baliin. Halimbawa, nang mag-alok ang Estados Unidos ng isang kasunduan para sa 30 araw na tigil putukan o ceasefire upang mapababa ang tensyon, ano ang naging tugon? Agad itong ibinasura ng Iran. Bakit? Dahil gusto nilang tapusin ang digmaan sa ilalim ng kanilang sariling mga kondisyon. Ang pagtanggap sa alok ng Amerika ay maaaring magmukhang kahinaan sa paningin ng kanilang mga kaalyado at mga kalaban sa rehiyon. Ang pagmamataas ay nagiging isang piring na pumipigil sa kanila na makita ang kapahamakan na kanilang tinatahak. Ang psikolohiyang ito ay hindi bago. Nakatanim ito sa kasaysayan ng tao. Ang konsepto ng mutually assured destruction o tiyak na pagkawasak ng magkabilang panig ay madalas na hindi sapat na panakot kapag ang ego ng isang leader ay nakataya. Sa anatomiya, ito ay maihahalin tulad sa isang autoimmune disease. Ang katawan ay inaatake ang sarili nito dahil ang immune system ay nalilito kung ano ang kaaway at kung ano ang kakampi. Sa geopolitics, ang mga bansa ay patuloy na sinisira ang kanilang sariling ekonomiya, infrastruktura at mga mamamayan sa ngalan ng pagtatanggol sa isang abstract na konsepto ng dangal. Paano mo pipigilan ang isang digmaan kung ang parehong panig ay naniniwala na silang biktima at silang may moral na karapatan na gumanti? Ito ang pinakamahirap na equation sa diplomasya. Kapag ang isang missile ay bumagsak at pumatay ng mga sibilyan, ang sigaw ng mga tao para sa hustisya at paghihiganti ay nagiging napakalakas na nagpipilit sa mga pinuno na gumawa ng mas marahas na hakbang. Ito ay isang kadena ng mga reaksyon, isang domino effect na pinapagana ng dugo at emosyon. Walang bansa ang gustong magmukhang mahina dahil sa gubat ng pandaigdigang politika, ang mahina ay kinakain ng malakas. At habang patuloy ang palitan ng mga atake, ang orihinal na dahilan ng hidwaan ay madalas na nakakalimutan. Ang digmaan ay nagkakaroon ng sarili nitong buhay, umaandar batay sa inersya ng paghihiganti. Tulad ng isang tumor na lumalaki at kumukuha ng nutrisyon mula sa katawan, ang digmaan ay humihigop ng yaman, oras at buhay ng mga mamamayan. Ang mga lider na nagsimula ng gulo ay natatagpuan ang kanilang mga sarili na nakakulong sa isang halimaw na sila mismo ang lumikha. Hindi na nila ito makontrol, ang halimaw na ang kumokontrol sa kanila. Ang pagmamataas ay isang napakabigat na pabigat, ngunit mas nagiging mapanganib ito kapag nahaluan ng mga komplikadong relasyon sa ibang bansa. Dahil ang mga bansang ito ay hindi nag-iisa. Mayroon silang mga kaibigan, mga nagpopondo, at mga grupong handang pumatay para sa kanila. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin kung paano ang mga bilateral na away ay madaling kumakalat at nagiging pandaigdigang krisis sa pamamagitan ng masalimot na network ng mga alyansa at proxy wars. Ito ang metastasis na kadakman. Ikatlong dahilan, ang masalimuot na network ng mga alyansa at ang pag-usbong ng proxy wars. Sa medisina, ang metastasis ay ang proseso kung saan ang cancer cells ay kumakalat mula sa orihinal na tumor patungo sa ibang bahagi ng katawan. Sa digmaan, ganito rin ang nangyayari. Ang isang lokal na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa ay bihirang manatiling lokal. Bakit? Dahil ang mundo natin ay nakatali sa mga kasunduan, treaties at patagong suporta. Ang mga bansa ay ginagamit ang mga mas maliliit na armadong grupo bilang kanilang mga antibodies upang labanan ang kanilang mga kalaban nang hindi direktang nagdedeklara ng digmaan. Balikan natin ang sitwasyon sa gitnang silangan. Ang labanan ay hindi lamang nakakulong sa pagitan ng Israel at Iran. Nakikita natin ang pagkalat ng impeksyon sa mga kalapit na rehiyon. Ang mga armadong grupo sa Iraq na suportado at pinopondohan ng Iran ay patuloy na gumagamit ng mga unmanned aerial vehicles o UAVs upang atakihin ang mga base militar ng Amerika sa Syria. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang walang tigil na pag-atake sa base ng Karabaljir. Ang mga grupong ito na tinatawag na mga proxies ay nagsisilbing mga galamay ng Iran na nagpapahintulot sa kanila na sakta ng Amerika ng walang direktang komprontasyon. Ito ang tinatawag na war by proxy o digmaan sa pamamagitan ng kinatawan. Ang mga superpower ay nagbibigay ng pera, armas, at pagsasanay sa mga lokal na rebelde o milisya upang sila ang lumaban para sa kanilang mga interes. Sa ganitong paraan, naiiwasan ng mga malalaking bansa ang direktang pananagutan at mas mababa ang bilang ng kanilang mga sundalong namamatay. Ngunit ang epekto nito sa mga bansang pinangyayarihan ng proxy war ay pagkawasak.
Ang mga bansa tulad ng Syria, Yemen at Lebanon ay nagiging mga battlegrounds o operating tables kung saan isinasagawa ang madugong eksperimento ng mga higante. Dahil sa mga pag-ataking ito sa kanilang mga kaalyado at sa kanilang sariling mga base, napipilitan ng Amerika na rumesponde. Hindi nila maaaring hayaan na lamang ang mga pag-atake dahil ipapakita nito na sila ay mahina at mababawasan ang tiwala ng kanilang mga allies. Upang protektahan ang kanilang mga interes, nagpapadala ang US ng malaking puwersa. Isang halimbawa ay ang pag-deploy ng amphibious assault ship na USS Tripoli kasama ang humigit kumulang 3,500 US Marines patungo sa gitnang silangan. Ito ay isang massive immune response mula sa katawan upang labanan ang lumalalang impeksyon. Ngunit hindi pa ito natatapos dyan. Ang Pentagon ay seryosong isinasaalang-alang ang pagpapadala ng karagdagang 10,000 tropa sa rehiyon. Ang ganitong malawakang pagtitipon ng mga puwersang militar mula sa iba't ibang bansa sa isang napakaliit at sensitibong lugar ay parang paglalagay ng posporo sa loob ng isang bodega ng pulbura. Ang bawat bansa ay nandoon upang protektahan ang kanilang mga kaalyado, ngunit ang mismong presensya ng napakaraming sandata ay nagpapataas ng porsyento ng isang aksidente o miscalculation na maaaring mag-trigger ng isang mas malaking digmaan. Ito ang panganib ng mga alyansa. Kung ang isang bansa ay inatake, ang mga kaalyado nito ay obligadong tumulong batay sa mga pinirmahang kasunduan. Ang isang simpleng sagupaan sa border ay maaaring humatak sa 3, 4 o higit pang mga bansa sa loob lamang ng ilang araw. Ganito nagsimula ang unang digmaang pandaigdig at ito rin ang mekanismong nagpapagana sa mga tensyon sa modernong panahon. Ang sistema ng alyansa ay idinisenyo upang maging isang pananggalang, ngunit madalas ito ang mismong nagiging kadena na humahatak sa lahat patungo sa bangin ng pagkawasak. Ang proxy warfare at mga alyansa ay nagpapakita kung paano ang digmaan ay isang nakakahawang sakit. Nakakahanap ito ng mga butas sa sistema ng diplomasya. Sinasamantala ang mga kahinaan ng mga maliliit na bansa at ginagamit ang takot ng mga malalaking bansa upang palawakin ang sakop nito. Habang ang mga leader sa Washington, Tehran, Moscow o Beijing ay naglalaro ng chess sa pandaigdigang entablado, ang mga ordinaryong mamamayan sa mga proxy states ang nagbabayad ng presyo gamit ang kanilang mga buhay, tahanan at kinabukasan. Habang ang mga leader sa Washington, Tehran, Moscow o Beijing ay naglalaro ng chess sa pandaigdigang entablado, ang mga ordinaryong mamamayan sa mga proxy states ang nagbabayad ng presyo gamit ang kanilang mga buhay, tahanan at kinabukasan. Kaya't kapag tinatanong natin kung bakit hindi matapos-tapos ang digmaan, ang sagot ay dahil ang mga ugat nito ay masyadong malalim at nakabaon sa bawat aspeto ng pandaigdigang relasyon. Hindi mo maaaring basta-basta putulin ang isang ugat nang hindi nakakaapekto sa buong katawan. Ang pagtanggal sa isang diktador o pag-ubo sa isang teroristang grupo ay parang pag-alis lamang sa isang sintomas, ngunit ang mismong sakit ang sistema ng kompetisyon at takot ay nananatiling buhay at naghihintay ng susunod na pagkakataon upang umatake. Ang pagtanggal sa isang diktador o pag-ubos sa isang teroristang grupo ay parang pag-alis lamang sa isang sintomas, ngunit ang mismong sakit, ang sistema ng kompetisyon at takot ay nananatiling buhay at naghihintay ng susunod na pagkakataon upang umatake. Ngunit bukod sa geopolitics at psikolohiya, may isang napaka-praktikal na dahilan kung bakit ang digmaan ay nagiging isang paboritong instrumento ng Estado. Ito ay isang laro ng matematika at pera. Sa ika-4 at huling bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang konsepto ng asimetrikong gastos sa tinatawag na War of Attrition. Paano nagagawa ng mga bansang may maliliit na budget na ubusin ang yaman ng pinakamayayamang bansa sa mundo gamit ang mga murang teknolohiya? Ang sagot ay matatagpuan sa presyo ng bawat bala na pinapakawalan sa kalangitan. Ika-4 na dahilan, ang asimetrikong gastos at ang estratehiya ng War of Attrition o digmaan ng pag-ubos. Sa biology, ang isang maliit na virus ay hindi kailangang maging mas malaki kaysa sa host nito para mapatay ito. Kailangan lang nitong ubusin ang enerhiya ng immune system hanggang sa bumagsak ang buong katawan. Ganito rin ang modernong digmaan. Ang layunin ay hindi laging sakupin ang teritoryo, kundi pigaing tuyo ang pananalapi ng kalaban. Ang panalo sa digmaan ngayon ay madalas na nakasalalay sa kung sino ang may kakayahang mapanatili ang produksyon ng armas at kung sino ang unang mababangkarote. Isang perpektong halimbawa nito ay ang taktika ng Iran at ng mga proxies nito. Gumagamit sila ng estratehiyang paggamit ng mura laban sa mahal. Nagpapalipad sila ng libu-libong mga simpleng drone at lumang ballistic missiles. Ang mga sandatang ito ay kadalasang gawa sa mga murang materyales, minsan mula pa sa mga commercial off-the-shelf na piyesa na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar bawat isa.
Ang layunin ay hindi palaging tumama sa target, kundi ang pilitin ng kalaban na gumamit ng kanilang mga mamahaling air defense systems upang harangin ang mga ito. Dito nagiging masakit ang matematika para sa mga superpowers. Upang harangin ang isang drone na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar, ang Israel o ang Amerika ay kailangang magpaputok ng isang interceptor missile mula sa mga sistema tulad ng Patriot THAAD o Arrow 2 at 3. Ang problema? Ang bawat isa sa mga interceptor missiles na ito ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 4 na milyong dolyar. Isipin mo ang ratio ng gastos, gumagastos ka ng milyon-milyon para lang sirain ang isang laruan na nagkakahalaga ng libo. Ito ay isang financial hemorrhage na mabilis na umuubo sa kaba ng bayan. Sa kasalukuyan, tinatayang gumagastos ang Estados Unidos ng humigit kumulang 2 bilyong dolyar araw-araw upang mapanatili ang kanilang operasyon at tulungan ang kanilang mga kaalyado na harangin ang mga pag-ataking ito. 2 bilyong dolyar bawat araw na sana'y nagagamit sa edukasyon, kalusugan o infrastruktura. At ang mas malalang problema ay hindi lamang ang pera, kundi ang mismong supply ng mga armas. Ang mga advanced interceptor missiles na ito ay tumatagal ng maraming buwan o taon bago magawa. Hindi sila madaling palitan. Ang mga pabrika sa kanluran ay nahihirapang makipagsabayan sa bilis ng pagkaubos ng mga ito. Dahil dito, ang mga bansang kanluranin ay nakaharap sa isang malaking presyon. Mayroon silang mas modernong teknolohiya, mas matatalinong armas at mas malakas na ekonomiya. Ngunit sa isang war of attrition, ang teknolohiya ay maaaring maging kahinaan kung ito ay napakamahal at napakahirap palitan. Ang mga kalaban ay hindi kailangang talunin ng Amerika o Israel sa isang direktang labanan. Kailangan lang nilang ipagpatuloy ang pagpapalipad ng mga murang drone hanggang sa maubos ang mga mamahaling bala ng mga depensa at tuluyang gumuho ang pananalapi at political will ng mga bansa. Ito ang bagong mukha ng digmaan. Ito ay isang labanan ng mga spreadsheet, ng logistics at ng industrial capacity. Ang pagtuklas ng mga mahihinang bansa sa kahinaan ng mga mamahaling sistema ng kanluran ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na patuloy na manggulo. Alam nilang hawak nila ang orasan. Habang tumatagal ang labanan, mas bumibigat ang pasanin ng mga nagtatanggol. At ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap tapusin ang mga kasalukuyang hidwaan. Ang mga umatake ay nakakakita ng tagumpay sa mismong proseso ng pagpapahaba ng digmaan dahil ang pagpapahaba nito ay nangangahulugan ng pagdurugo ng kalaban. Kaya sa tuwing nanonood tayo ng balita at nagtataka kung bakit ang mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay tila walang magawa upang patigilin ang mga rebelding grupo o mas maliliit na nasyon, ito ang dahilan. Sila ay naipit sa isang laro kung saan ang kanilang lakas ay ginagamit laban sa kanila. Ang bawat hakbang nila upang magpakita ng puwersa ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon habang ang kalaban ay gumagastos lamang ng barya. Ito ang pinakamasakit na sugat sa anatomiya ng modernong digmaan, isang sugat na hindi nagagamot ng mas maraming armas, kundi patuloy na pinapalala nito. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, malinaw na ang digmaan ay hindi lamang isang pagkakamali ng tao o resulta ng mainit na ulo. Ito ay isang nakatanim na sistema, isang chronic illness sa katawan ng sangkatauhan. Mula sa pagpigil sa mga choke points ng ekonomiya tulad ng Strait of Hormuz, sa nakakalasong epekto ng national pride at walang katapusang paghihiganti sa metastasis ng mga alyansa at proxy wars, hanggang sa pagdurugo ng yaman sa asimetrikong labanan, ang lahat ng ito ay bahagi ng anatomiya ng hidwaan. Hanggat ang mga sistemang ito ay umiiral, ang virus ng digmaan ay patuloy na hahanap ng host, ngunit ang pag-unawa sa sakit ang unang hakbang upang makahanap ng lunas. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gumagana ang makinarya ng digmaan, mas nagiging mapanuri tayo bilang mga mamamayan ng daigdig. Hindi tayo basta-basta nagpapadala sa emosyon o propaganda. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pagsisid na ito sa anatomiya ng geopolitics. Ako si Kio at ito ang Kawili-Wiling Kaalaman. Kung nakita ninyong makabuluhan ang episode na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga pananaw sa comments. Hanggang sa muli, manatiling mausisa at patuloy na magtanong kung bakit hindi.